Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 69 ng Widow's War. Sabi nga nito ni Francis, no, tara na, umalis na tayo dito ate, huwag natin pakinggan yan. Ngunit pinaputukan pa rin siya ni Aurora. Una niyang binaril itong si Francis, sabi niya, kayong dalawa, tinawag si Namiko sa si Cairo, kunin niyo sila at ipasok sa loob, ikulong niyo. Amando, kapag nahuli mo na lumabas yan mga yan, walang lalabas dito ng mga kastilyo sa pamamahay ko. Dahil kapag nahuli mo sila, barilin mo. Yes madam. Ngayon pinuntahan naman nito ni Jericho tong kapatid niya. Kamusta? Anong sinabi sa'yo ni Ma'am Aurora? Hindi siya naniwala. Talagang tinanggi niya yung mga sinabi niya. Baka naman kasi yun ang totoo. Hindi kuya. Alam ko talaga na nagsasabi siya ng totoo o hindi. Ramdam ko na talaga nagsisinungaling siya. At alam ko talaga na nagkaanak ko dati. Niyakap siya ng kuya niya. Samantala ito namang nanay niya, ano anak? George, kamusta? Hindi ka na ba inaakusa ng binan mo? Kamusta yung interview sa'yo ni Sergeant Riales? Hindi pa rin po yung tapos. Hindi pa rin po okay. Kaya lang, kailangan ko pa rin ipakita sa kanila na wala akong kasalanan. Alam mo ba, eto anak, merong usap-usapan dito na binuksan daw ulit yung kaso ni Paco. Sabi naman ni Edward, oo, ate. At sinasabi na si Ate Sam daw yung mismong tumulak kay Paco. Ganun ba? Ngayon sabi naman ni Jericho, sasamahan kita sa ospital para balikan yung nurse. Naalala mo ba siya? Oo kuya, natatandaan ko yung mukha niya. Kaya maaring makausap natin siya kapag bumalik tayo doon at maalaala ko lahat. Maaring makatulong siya sa akin. Kasi nga sabi nga ni Jericho, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, nandito ako. Ngayon, niyakap niya yung kapatid niya, si Rebecca. Ngayon dumako na nga tayo dito. Sabi naman ni Galban, George, magpalit ka ng abogado. Bakit ho? Para mabaliwala yung kasong isinasampa niyo sa akin para ako yung madiin talaga, ganon. Basta, makinig ka sa akin, palitan mo. Kahit ilang beses ka pa magpalit na abogado, wala akong pakialam. Sabi ni Galban, no? Bakit ho ba? Ano ho ba talaga ang dahilan? Bakit ayaw nyo kay Inigo? Sabi niya, no? Ngayon, ito namang si Francis, papatay niya si Aurora. Wala niya ka Aurora. Ikaw ang dahilan kung bakit nadidiin ngayon si ate. Kung ba't napapahamak siya ngayon. Tatapusin na kita. Ngayon, naudlot. Nakapagtago siya doon sa gilid kasi nga bigla nga dumating tong si Sergeant Riales. May kipag-meet up pala siya kay Aurora. Sergeant Riales, bakit po madam? Ano po yung pag-uusapan natin? Gusto kong ipabukas muli ang kaso ng anak ko na si Paco Palacios dahil napag-alaman ko na hindi aksidente yung nangyari sa kanya. Hindi talaga siya tumalon sa cliff. Napag-alaman ko na meron talagang pumatay sa kanya. Ngayon sabi naman ni Galban, no, umalis ka na rito sa pamahay ko. Kasi nga hindi nga niya nare-respeto di ba? Ngayon sabi naman ni George, ako pa rin po ang asawa ni Basil. Kaya may karapatan pa rin ho ako dito. Sabi niya, no? Kaya hindi pa rin po ako aalis dito kahit anong mangyari. Ngayon sabi naman ni Galban, lumayas ka na rito. Siyempre pinipigilan siya ni na Edward sa kanya Ruth. Wag ho, masasaktan ho yung anak ko. Huwag niyo po itong gawin sa kanya. Mahulog po siya sa hagdan. Ngayon, sabi ni Aurora, si Sam ang may gawa nito. Si Sam ang tumulak sa anak ko. Narinig ito ni Francis. So napag-alaman niya na dinidiin ni Aurora yung kapatid niya. Ngayon ito na nga, nagtutulakan na nga silang dalawa. Napaamin na nga tong si Ruth. Sabi niya, Sir Galban, buntis po si George. Naku, di ba huli na, nasabi niya na. Sabi naman ni Galban, totoo ba yun George? Buntis ka? No? Sabi naman ni George, opo, totoo po yun. Sabi niya, alis na ho kami dito. Ngayon, narinig ni Aurora yung kalos ko. Sabi niya, sino yan? May tao ba dyan? Nakapagtago naman agad tong si Francis. Kasi sabi nga ni Aurora, saglit lang po Sergeant titinan ko lang po yun. Sabi niya. Ngayon, sabi naman ni George, alis na ho ako dito. Kasi bali wala naman ho ako dito Kahit magkaroon man ho ako ng anak, o kahit wala, hindi niyo pa rin po ako bibigyan ng pagpapahalaga dito. Nung umalis na nga silang tatlo, natatawa tong si Galban, sabi niya,
Ano, buntis si George? Ayos, magiging lolo ulit ako, sabi niya. Tuwang-tuwa ang loko-loko. Ngayon, ito namang si Aurora, nagulat. At para bang nabunutan ng tinik. Sabi niya, naku, ikaw lang pala. Ano bang ginagawa mo dito? Sabi nung katulong, pasensya na po, madam. Pupuntahan ko lang po yung kwarto ni Ma'am Rebecca, sabi niya. Papalitan ko lang po ng ng kumot, saka po bedsheet. Sige na, go, sabi niya. Ngayon, nakaligtas itong si Francis. Ngayon, ito namang si Sophia, sabi niya, talaga dad, magiging lolo ka na ulit? Yes. Sabi naman ni Vivian, sino ang magiging lolo ulit? Ako. Dahil buntis si George. Talaga ba? Buntis si George? Bigla nakinitong si Vivian, nangialam na naman eh. Talaga lang ha. Huwag mong sabihin na baka namang nagkukunwari lang siya. Sabi niya, ma, ano ba sinasabi mo? Malay natin, baka galing yung kay Abdul, di ba? Yung dating sergeant dito, detective. Ano nga ba pangalan nun? So, naalala nga niya Abdul, di ba? Ngayon, ito namang si Francis, ate, dinidiin ka ni, Aurora. Ikaw daw ang tumulak kay Paco. Mapapahama ka dito. Ayokong makulong ka. Kailangan tumakas sa tayo dito. Meron akong kaibigan na sa hardin itong palasyos na to. Meron daw daan. Meron daw gate doon sa may hardin. Sabi naman ni Sam, delikado tong ginagawa natin, Francis. Ngayon, ito namang si Vivian, malay mo, baka anak ni George yun sa ibang lalaki. Ikaw naman kasi Galban, masyado ka kasing nauto-uto ako. Sagit lang. Magpadalos-dalos ka kasi kung kumilos kaya ka naiisahan. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag na maitang ulo mo, pwede ba? Good girl na ako, sabi ni Vivian, no? Sa akin lang naman, kailangan mag-ingat ka para hindi ka naisahan. Malay mo, baka anak yun ni George sa ibang lalaki. Di ba, ilang buwan na bang buntis George? Kailan lang nakita sila nito ni Atty. Inigo, di ba? Saka meron silang nakaraan ni, Abdul. Ma, pwede ba? Tigilan mo na yan, hindi ganyang klase ng babae si Ate George. Alam mo naman yan. Hindi niya magagawa kay Kuya Basil. Of course, kay Kuya Basil yan. Sabi niya. Ngayon, ito namang si Sam. Tigilan mo na to, Francis, delikado tong ginagawa natin. Tatakas tayo. Hindi. Oo, mapapahamak tayo dito kapag hindi tayo alis. Kailangan natin lumaban. Magkamatayan na. Nilabas siya na yung baril niya. Sabi ng nanay niya, saka ate niya, Francis, bakit ka may hawak na baril? Saan galing yan? Galing to doon sa kakosa ko dati. Nakatakas siya ng kulungan, kaya hiningi ko na tong baril na to sa kanya. Ngayon, habang nagkasalta si Vivian, hindi niya alam, nasa likuran niya sina Edward, Ruth, saka tong si George. Sabi niya, malay natin, baka anak niya yon sa ibang lalaki. Hindi natin alam. Kaya ikaw, huwag kang magpapaisa. Kasi marami mga manloloko sa paligid. Pwede naman niyang gawin yun, di ba? Talaga ba, Vivian? Talagang pinagbumukha mo na galing sa ibang lalaki itong pinagbubuntis ko? Kailangan mo ng ebidensya. Ebidensya baka mo, sabi ni Vivian, no? Lumapit ito si Ruth, nakakatawa, pinagmukha talaga, sinampal talaga sa mukha niya ebidensya. Ito yung ebidensya. Aba, talagang nangunguna ka. Nagkasakit na silang dalawa. Sabi naman ni Galban, tumigil lang ako yung dalawa. Tumigil na ako, Galban. Siya nanguna, nakita mo naman, sinugod niya ako, di ba? Paano hindi kita susugurin? Ko tong unang nangaaway sa anak ko. Ha? Pinagbibintangan mo siya. Bakit? Totoo naman Kailangan ko matibay na ebidensya. Tumigil na kayo. Sabi ni Galban, kasi, siya nanguna Enough. Ito na. Ito na ako, titigil na ako. Sabi ni Vivian, parang bata talaga Kaya sabi naman ni Galvan, alam mo George, kailangan mong sumailalim sa DNA test. Talaga ba pa? Iniinsulto niyo ba ako? Ha? Mabuti akong asawa. Ginawa ko po ang lahat na makakabuti para maging loyal sa anak ninyo kay Basil. Si Basil lang po ang lalaking minahal ko. Meron akong nakaraan. Pero hanggang doon lang yun. At tingin niyo po ba habang nandito ako sa Palacios Estate, nagagawa ko po makipaglandian sa ibang lalaki? I swear to God, sa akin ho ito. Kaya alam ko pong galing ito sa akin. No? Talagang pinaglaban niya talaga, no? Ngayon ito namang si, Francis, sabi niya sa ate niya, ate, naranasan ko na makulong. Sobrang hirap. Ayoko makulong ka.
Ayokong maranasan mo yung hirap na dinanas ko, hindi mo kakayanin. Kaya kailangan umalis na tayo dito. Lumaban tayo. Pamukha natin sa kanila na kaya natin. Pakaliluin na tayo. Sabi naman ni Mercy, anak, papaano kung lumabas yung ebidensya na video? Sabi naman ni Francis, anong video? Nagulat silang dalawa. Kasi nga, di ba sa ngayon wala pa. Paano kung lumabas nga yung cellphone ni Basil, di ba? At isiwalat nga dun yung video mapanood. Yun yung talagang matibay na ebidensya na naitulak ni si Paco dun sa bangin. Meron pa ba kayong bagay na hindi sinasabi sa akin na, Nay, ate, sabi ni Francis. Nga sabi naman ni George, bakit niyo ko ito ginagawa sa akin, sabi naman ni Galvan. Si Beverly nga nagpa-DNA test doon noon. Alam nyo, si Beverly, naanakan siya ni Basil. Kaya natural, pag-iisipan nyo siya ng ganon. Ako talagang legal na asawa ni Basil, kaya hindi ko po siya pagtataksilan. Pero sige, kung yan ang inaakala ninyo, willing po ako magpa-DNA test, well, good. Mabuti naman. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, Papa at Bibian, mapapahiya kayo. Sabi niya, kapag nalaman ninyo ang katotohanan, umalis na siya. Sabi naman ni Galvan, dahil nga na bad trip siya inilabas niya yung sama ng loob niya kay Bibian. Alam mo, Bibian, mas mabuti pang mag-isip ang anak mo kaysa sa'yo. Ikaw kasi immature ka masyado. Sabi ni Bibian, pwede ba, wag kang magpapahiya ha. Lalo na't meron tayong ibang kasamang tao mo kung papahiya, lalo na sa harapan ng ama mo. Sabi naman ni Sophia, alam mo ma, mas immature ka pa kaysa sa akin. Itong batang to, napakabasto, sabi ni Bibian. Sabi naman ni Francis, kaya pala hinahanap mo yung cellphone na yun. Nung mamatay si Basil, kinabukasan. Yun pala yung dahilan. Imbis na hinahanap mo yung cellphone mo, yung pala, cellphone pala ni Basil yung hinahanap mo. Ba't naman hindi niya ibinigay sa mga pulis nung time ng investigasyon, nung namatay si Paco? Ba't hindi niya sinurrender yung cellphone niya? Kasi sabi naman ni Sam, kasi may dahilan. Nagsinungaling si Sam, di ba? Nagtago siya. Iniba niya yung kwento, nagsinungaling siya kay Francis. Meron kasing dahilan no si Basil, merong kapalit. Anong kapalit? Ang kapalit kasi na hinihingi ni Basil, kailangan umalis na rin kami dito sa Palacios Estate tayo. Hindi daw kami pwede magsama ni George dito. Iniba niya yung kwento di ba? Pero ang totoo nun, inutusan niya si Sam, di ba? Binalakmail niya si Sam na patayin itong si George kasi kapag hindi niya nagawa yon, isisiwalat yung pinakalilihim ng sikreto na siya ngayon nagtulak kay Paco dun sa clip, diba? Ngayon may tinawagan si Sam to ni Sergeant Toriales at magkakaroon nga doon ng interview, diba? Kinabukasan. At ito na nga, sabi niya, simulan po natin dun sa kwento mula sa umpisa. Ayon po dito sa statement mo is tumalon daw ito si Mr. Paco Palacios sa bangin. Totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Yun po yung sinabi ko noong una. Narinig ko kasi na sumisigaw siya kaya nung pagpunta ko doon sa may bangin, nakita ko na lamang na nahulog na siya. Nakahandusin na lang po siya doon sa may sahig. Wala ka bang nakita na ibang tao nung gabing yun? Wala na ho akong nakita dahil tuliro na ako noon Pero ang masasabi ko lang ho, 3 lang po kami nandoon, si Mama Aurora saka po si George. Pero binaliwala ni Sergeant Casas ang investigation para kay George. Oo, meron nga nakitang shoe print ni George doon sa pinangyarihan ng crime scene, pero binaliwala ito ni Sergeant Casas. Kung ganun, pinagtanggol ni Sergeant Casas si George. This is a criminal case, sabi niya, bawal yun. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo, kasama ko po doon si Mama Aurora, diba? So sabi niya, alam mo hindi pa rin tapos ang investigasyon na to, no? Isa ka lamang sa persons of interest kaya hindi pa rin matatapos ang interview na to. Pero ulitin ko lang yung tanong, meron ka bang nakitang ibang tao? Wala na ho akong ibang pang nakita na ibang tao nung gabing yun, nung nangyaring na nahulog nga si Paco. Pero meron pang statement na sinasabi si Basil na magpapatunay na tumalon nga talaga tong si Paco sa bangin. Sinabi ni Basil noon na tumawag daw sa kanya nung si Paco bago yung mangyari nung tumalon siya sa bangin. Sabi niya kay Paco, kay Basil, na magpapakamatay na raw siya. Yun ang sabi niya, di ba? Ngayon biglang dumating tong si Aurora. Sabi niya, alam mo, pagpatuloy mo lang yung pagsisinungaling mo.
Hindi ko maintindihan kung bakit nakalust ka sa unang investigasyon na sinigawa noon. Pero ngayon hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang konkretong ebidensya na magpapabagsak sa iyo, sabi nga niya, no? So, dito na po nagtatapos ang review in Rika para sa gabing ito, mga kapuso. Pakatunghayan natin ng episode 70. Araw ng Biyernes bukas na po. Ito na yung pinaka-most shocking revelation na talagang gigimbal sa ating lahat. Ang pagsiwalat ng ebidensya na magpapatunay na naitulak nga talaga ni Sam itong si Paco dun sa clip. At ito'y nakatago lamang pala sa laptop ni Basil. Napanood ito mismo ni Amando sa ni Aurora. Dito na mismo sisiklab ang kanyang galit. Naku, ano kaya mangyayari kay Sam? Pakatunghayan natin yung mga kapuso. Walang bibitaw, walang mag-i-skip bukas. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari pakisubscribe lamang po para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.